Taong 2015, sa isang liblib ng bahagi ng San Mateo, Isabela, kumalat ang isang kwentong hindi pa rin malilimutan hanggang ngayon. Lalo na ng mga driver ng jeep at mga estudyanteng umuuwi ng kasagsagan ng gabi. Sa umpisa, usap-usapan lamang ito, ngunit para sa mga nakaranas ng kababalaghan, isa yata itong sumpa na bumabalik taon-taon. Ayon sa kwento ng isang empleyada sa isang kumpanya sa Santiago City, si Miss Rebecca Evangelista, isang dalagang nagbo-board sa lungsod at umuwi lamang tuwing Sabado sa kanilang baryo sa San Mariano. Gabi daw noon, madilim ang langit at tila nababalot ng usok ang lansangan. Sumakay si Rebecca sa huling biyahe ng jeep papuntang San Mariano. Sa dami ng mga pasahero, sa bandang likod ng driver siya napaupo. Sa una, inakala niyang may dalawang lalaking kasabay lamang siya sa kabilang gilid ng jeep. Tahimik, nakasuot ng cap, at nakayuko. Normal lang kumbaga. Nagbayad na lamang si Rebecca at naglagay ng earphones habang inaaliw-aliw ang sarili sa paglalaro ng game sa kanyang cellphone. Paglapit nila sa bahagi ng daang tinatawag nila na Kalye Patay, isang kilalang lugar sa San Mateo kung saan maraming insidente ang aksidente, biglang bumagal ang jeep. Umandap-andap ang ilaw at doon, sa gitna ng dilim at alinsangan, may sumakay na matandang lalaki na may suot na putikang bota. May dala itong nakalawang itak at may mabigat na paghina. Umupo ito sa tapat ni Rebecca. Hindi ito nagsalita. Ilang minutong lumipas, hinabig ng matanda ang braso ng dalaga. Iha, mahina nitong wika. Pag sinabi kong bumaba ka agad. Hindi kita sasaktan. Bakit po? Tanong ni Rebecca. Silipin mo yung nasa unahan mo. Sagot ng matanda. Nang tumingin siya, saka lang niya napansin na tatlo pala ang nasa harapan. Dalawang lalaki at sa gitna nila, isang babae na nakasuot ng pulang bestida, nakatungo at parang walang malay. Ang balat nito ay putlang-putla, tila wala ng kaluluwa. Nakasandig ito sa dalawang lalaki na tila inipit siya para hindi bumagsak. Patay na yan, bulong ng matanda. Hindi pa nila alam. Nagpumiglas ang kaba ni Rebecca. Nang marating nila ang tindahang may ilaw sa may kanto ng barangay Villafuerte, agad siyang bumaba. Ilang hakbang pa lamang siya palayo, napalingon siya at bigla na lang, wala na yung matanda. Wala na rin yung jeep. Wala rin yung mga ilaw. Tila nilamon na ng dilim ang buong kalsada. Nung kapistahan naman ng Nuestra Señora del Salvacion sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, inimbitahan naman ako ng dating kaibigan sa binyag ng kanyang anak. Sa isang maliwalas na bakuran, habang nagiinuman kami, nakilala ko si Ricardo Balmoria at ang kanyang ama na si Hilario Balmoria. Habang tumatagal ang aming kwentuhan, nabanggit ko na dumaan ako ng San Mateo papunta sa kanila. Kaya pala pamilyar ka, saad ni Ricardo. Alam mo ba ang daang tinatawag na Kalye Patay? Tumango naman ako. December 15, 2015, kaarawan ng bunsong kapatid namin. May dalang cake si kuya noon pa uwi. Ang mga nandoon ay ako, si Kuya Antonio, at si tatay. Sumakay ang isang babaeng nakapula. Tahimik, pero parang may kinakausap. Naalala ko yan. Dagdag pa ni Mang Hilario. Napalingon siya sa amin. Nagulat pa nga siya. Parang may nakita siyang kinatatakutan niya. Bumaba ka agad kahit sa oras ng gabi. Hindi pa niya dapat babaan yun. Tahimik lang kaming nakikinig sa pagpapatuloy ng kanilang kwento. May napatay kasi doon dati. Patuloy ni Mang Hilario.
Isang dalaga, ang pangalan daw ay Consolacion Cruz. Napagbintangan daw na nagnakaw ng kambing. Ang matanda sa baryo na si Sergio Macario ang pumatay sa kanya. Tinaga ng itak sa liig. Sabi daw nila, baliw daw kasi itong si Consolacion. Laging nakapula. At si Sergio, nagpakamatay din yun. Nagpabanggado sa mismong kurbading parte ng daan. Nakikita raw siya kung minsan doon, nakasakay sa jeep. O kaya naman, yung matandang may bota, meron hawak na itak, sumasabay sa mga huling biyahe. Simula nga noon, palaging may babalana ang mga matatanda ng San Mateo at San Mariano. Huwag sasakay mag-isa sa jeep tuwing alas 9 ng gabi. Kapag may nakita kayong babaeng nakapula o kaya naman matandang may bota, bumaba na kayo kaagad. Dahil kung minsan, hindi pasahero ang inyong kasabay, kundi mga multo. Minsan, ang tunay na patay, hindi sa sementeryo matatagpuan. Minsan, sumasakay pa sila ng jeep. Nung ako'y nasa ika-4 na baitang pa lamang, kami naninirahan sa isang maliit na baryo sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato. Isa itong lugar na binabalot ng hamog tuwing madaling araw at pinapanawa ng ilaw sa tuwing hapon. Doon sa dulo ng daan, nakatirik ang aming lumang bahay. May 2 palapag, yari sa kahoy at parang kalansing ng multo ang bawat yabag sa hagdan. Araw-araw, pagka-uwi namin mula sa paaralan, may nakatakdang tungkulin kaming magkakapatid. Ako ang tagaigib ng tubig mula sa poson sa likod bahay, habang si Lazaro, ang aking nakababatang kapatid, ang tagasaing sa kalan na pinapausukan pa ng tubig. Dahil walang linya ng tubig sa amin, bawat patak ay lubhang malaga. Isang hapon ng Hulyo, madilim ang langit at makapal ang ulap. Ambon ang tila naging hangin. Malamig, malagkit, at parang may daladalang bulong. Habang nakaupo ako sa ilalim ng bintana matapos punuin ang mga balde, lumapit si Lazaro at sinabing bumaba kami sa bahay ni Lola Matilde. Naroon di umano sila inay at itay. Bumibisita raw sa aming lola. Pagdating nga namin sa ibaba, nadatnan namin doon si Tia Sabina, Tio Leandro, at ilan pa namin mga pinsan na sila Joaquin, Esmeralda, at Karina. Masiglang usapan ng mga matatanda habang kami naman naglalaro sa pasilyo ng bahay. Ngunit ang katahimikan ay biglang nawasak nang tinawag kami ni Itay. Pumunta kayo sa likod ng eskwelahan. Kumuha kayo ng gulay sa taniman ni Lolo Eusebio. Iluluto yan ni Inay mamaya. Nanginig ang aking balikat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kung saan kami pinapapunta. Ang hardin o gulayan sa likod ng lumang paaralan ng Disimunyo ay isang abandonadong paaralan na matagal nang sinara matapos masunog ang ilang bahagi nito. Sa aming baryo, may mga bulong-bulungan na hindi ordinaryo ang mga nangyari noon. May mga batang hindi raw nakaligtas. At mula noon, may mga bintanang hindi sumasara, mga kandado bumubukas na mag-isa, at may mga mata raw na nanunuot sa gabi. Ayaw ko sana, pero hindi kami makakatanggi. Bitbit ang bayong, nilakad na nga namin ang madamong daan papunta sa hardin ng gulayan, sa tabi ng lumang paaralan. Ang paligid ay tila nilalamon ng dapit hapon. Ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang pag-iingay, at ang mga ibon ay wala na sa himpapawid. Habang namimitas kami ng upo at mga talbos ng kamote, may kakaiba kaming napansin. Ang bintana ng silid ng grade 6 ay bahagyang nakabukas. At ang kupasing kortina nito, hinahagpas ng hangin kahit wala naman ihip. Sumilip kami, pilit na pinapawi ang aming mga takot. Wala naman, puro katahimikan.
Pero nararamdaman ko, may mga matang nanunood sa amin. Nagmamadali kaming lumakad paalis. Dala-dala yung mga gulay na aming pinitas. Ngunit nang kami papalapit na sa lumang silid ng grade 5, mayroong kakaibang ingay kaming narinig mula sa loob. Parang sabay-sabay na pumapalo sa mga mesa gamit ang mga kamay o pamalo. Para may mga 100 estudyante na nagwawala. Napatingin kami sa isa't isa. Lahat kami ay namumutla. Nang silipin ko ang pinto, nakakandado ito. Ngunit napakaingay, napakalakas. Wala naman makikita sa loob. Ang mga upuan ay maayos. At ang mga mesa ng guro ay wala namang gumagalaw. Ngunit narinig namin ang marhas na kaluskos, halakhak na putol-putol, at mga impit na iyak. Saka ito lumitaw. Sa likod ng mesa ng guro, mula sa aninong madilim, gumapang papalabas ang isang nilalang. Ang katawan nito'y parang naduro at muling binuo ng mali. Ang leeg nito'y nakabaluktot at ang ulo ay nakatihaya. Ang bibig ay nakanganga hanggang sa tenga. Tila punit. Wala itong ilong. Ang mga mata nito'y butas. Hindi puti, hindi rin itim, kung hindi walang laman. Ang balat naman nito'y kulay abo, parang sinunog at binabad sa tubig. Habang gumagapang ito patungo sa pintuan, nagsipagtigil ang lahat ng ingay. Nagkatinginan kami ng mga pinsan ko. Walang nagsalita. Hanggang sa bigla na lang itong bumangon. Para bang hindi na nalubit ang katawan nito, paitaas. Nagkatitigang kami. At sa unang pagkakataon, nakita kong mukha na hindi para sa mundong ito. Sabay-sabay kami napasigaw ng aking mga pinsan. Nagsipagtupuhan kami palayo, umapak sa putik, nagkandadulas, sumasablay ang mga hakbang namin, habang ang nilang naman ay nakatayo lamang sa likod ng bintana. Pinapanood kami habang kami lumalayo. Hindi ito gumalaw. Hindi naman kami ito hinabol, pero ramdam namin, nadala pa rin namin siya. Pagkadating namin sa bahay, lahat kami nanginginig, namumutla, at mga walang imik. Si Lola Matilde, nakatahimik lang. Tumingin siya sa amin at mahinang bulong ang binitawan niya. Dapat, hindi na kayo tumingin. Kinagabihan, nagkasakit kaming lahat, lagnat na hindi may baba, giniginaw, nanginginig, at sumusuka. Si Esmeralda ay hindi makapagsalita ng tuwid. Si Joaquin naman, tila ba nawawala sa sarili, habang si Karina naman ay umuungol sa tuwing isasara ang ilaw. Ako, sa bawat pagdilat ko, nakikita ko kanyang mukha sa sulok ng silid. Hindi ko talaga siya makakalimutan. At sumunod na linggo, sa lumang poso kung saan ako dating umiigib, may lumutang na papel. Luma, basa, at may nakaukit na tila sinulat gamit ang kuko sa likod. Isa sa inyo ang babalik sa amin. Ako, si Mateo Alcaraz, tubong bayan ng San Clotilde del Norte, isang liblib na lugar sa gitna ng lalawigan ng Zambales, kung saan ang aming tahanan ay nakatirik sa gitna ng palibot-libot na palaisdaan ng aming pamilya. Noong ako'y 8 taong gulang pa lamang, kasama ko lamang sa bahay ang aking ama, si Santiago, at ang nakababata kong kapatid na si Agapito. Nasa ibang bansa noon ang aming ninang si Elsie, kaya 3 naman kaming palagi sa aming bahay. Ang aming tahanan ay tinayo sa mismong gitna ng palaisdaan, tila ba isang isla sa dagat ng tubig tabang. May tulay na kahoy na nag-uugday sa amin sa kalupaan. Sa gilid ng aming bahay, may isang punong talisay.
Malaki ito, matanda na, at tila ba may lihim na tinatago. Simula pa noon, sinasabing may naninirahan daw ng isang nilalang sa punong iyon. Maging ang aming mga kapitbahay sa malalayong pook, nagbababala sa amin na huwag daw babastusin ang punong iyon. Ngunit sa kabataang kong pag-iisip, inakala ko nakatahang isip lamang ang mga iyon. Isang hapon, habang ako'y naglalaro ng aking mga plastic na sundalo at kotse sa lilim ng nasabing puno, may bigla na lamang dumapo sa aking likuran. Isang sapak, matindi, masakit, at tiyak kong galing mula sa kamay ng tao. Napatingin ako sa paligid, at sa gilid ng aking mata, naninag ko ang anino ng isang lalaking nakatayo sa may bandang likuran ko. Akala ko ito ay ang aking ama, kaya hindi na ako lumingon kaagad. Ngunit nang lingunin ko na nga ito, wala. Ni anino ng tao, wala na akong nasilayan. Ang paligid ay napakatahimik, walang ihip ng hangin, at ang langit naman, tila nagdidilim. Agad akong tumakbo papasok ng aming bahay. Ang aking ama ay balang nagsasaing noon. Nung talingin ko siya kung lumabas ba siya at sinaktan ako, napatitig lamang siya sa akin. Saka siya lumabas at marangang nagsalita sa hangin. Hindi ka namin ginagalaw. Layuan mo ang aking mga anak. Mula nga noon, hindi ko na muling nilapitan ang punong iyon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aking kwento. Makaraan ng ilang linggo, inutusan ako ng aking ama na bumili ng patis sa tindahan. 12:00 lang ng tanghali noon, kaya tirik na tirik ang araw. Matapos kong makabili, ako'y naglakad na pauwi. Sa gitna ng tulay na kahoy, napansin ko ang isang kakaibang katahimikan. Ni ibong kumakanta, ni alon ng palaisdaan, wala akong naririnig. Habang papalapit ako sa aming bahay, tila ba ito'y lalong lumalayo. Sa bawat paghakbang ko, parang umuurong ang distansya. Doon ko naalala ang bilin ng aking ama. Kapag naligaw daw sa sariling daan at tila inuulit-ulit mo ang iyong landas, baliktarin mo ang iyong suot. Kaya dali-dali kong sinunod ang kanyang bilin. Sinuot ko ng baliktad ang aking t-shirt. Maya-maya, ako'y tila nagising sa pagkakaligaw. Ngunit laking gulat ko nang mapagtanto ko na lumagpas na ako sa aming bahay at naroon na ako sa kabilang dulo ng aming palaisdaan. Sa gilid ng daan, may isang puno ng bayabas, punong-puno ng malalaking bunga. Hindi ko matanda ang may tanim na ganoon sa amin. Bata pa ako noon, at dala na rin ng tukso ng matamis na prutas, inakyat ko yung puno. Habang ako'y kumakain sa sanga, bigla na lamang yumanig ang buong puno. Tila ba may malakas na nilalang sa ibaba, na nais akong pabagsakin. Nang sumilip ako sa ilalim, wala ni isang tao. Saka pumalyang sanga at ako'y bumagsak. Sa sakit ng katawan at pagkapahiya sa sarili, ako'y nakatulog sa ilalim ng puno ng bayabas na iyon. Ayon kay ama, kinagabihan, nag-aalala na sila sapagkat hindi pa ako umuwi. 8:00 na ng gabi. Kasama ang mga kapitbahay namin, nilibot nila ang buong palaisdaan. Wala daw akong sagot sa mga tawag nila, kahit nagsisigawan na sila. Kinabukasan, pagbaba ni ama mula sa bahay, nakita niya akong natutulog sa ilalim ng kalan na ginagamit namin sa labas. Katabi ko daw ang ilang pirasong bayabas, at ang pinabili niyang patis, naroon pa rin sa aking bulsa. Nang ako'y magising, akala ko'y hapon lamang ang lumipas. Hindi ko akalaing magdamag pala akong nawawala. Nang talungin ako kung saan ako nanggaling, sinabi ko umakyat lamang ako sa puno ng bayabas na nasa dulo ng palaisdaan. Ngunit laking hilakbot ni ama. Wala naman daw puno ng bayabas sa bahaging iyon. At nang bumalik nga kami sa lugar na iyon, walang anumang puno ang nandoon.
ni bakas ng ugat o kaya dahon, wala talaga. Magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero mula noon, hindi ko na muling nilapitan ang lugar na iyon. Sa tuwing narinig ko ang pag-ugong ng hangin sa gabi, para bang may paalala na may mga nilalang sa paligid natin na hindi kailanman dapat gambalain. It walked. It literally sounded. Stacy! What the? No. That's. I don't know what the hell that was. I don't know if I want to know what the hell that was. Okay. Somebody tell me what that was. Just keep that a little closer. Is there somebody outside? Yeah? Please leave. Somebody just said don't. Well, I'm gonna look outside. That was that sound again. What the fuck? I gotta get the hell out of here. I can't even run because